mukhang irreparable na, mukhang hindi na makaka-recover, mukhang hindi na makakabangon si Marcos Jr. sa kanyang kinasasadlakang kahihiyan, skandalo, kasamaan, or whatever. Ito po ang sinabi ni Dr. Lorraine Badoy at magbigay tayo ng ating kuro-kuro patungkol dito. Sabi po kasing Doc Lorraine, Bongbong Marcos Jr. is doomed. Yung kanyang bright idea raw na ipakidnap si PRRD and whisking him to the Hague brought upon his own downfall. Ito na ang simula ng pagbagsak. Of all the sins na ginawa mong Iwi Jr., hindi lang yung pagwaldas ng pera sa walang katurya-turya at walang kapakinabangang mga bagay-bagay. At hindi namin alam kung saan napupunta ang iba pang pera. Baka nananakaw na, di ba? Naibubulsa na, naitatawid na sa Saudi. Dito sa Middle East. Or maybe sa UK kung saan nakaabang yung akla doon na nag-aaral keme-keme. Parang wala na akong balita kung nakaburagwait ba yun o tumigil na gustong-gusto ng lumipat sa New York. Bakit? Meron din bang mga nakatago sa New York? May mga frozen fruits and vegetables din ba doon? Mas masaya ba doon? Ha? Anyway, of all the sins na ginawa ni Iwi, hindi itong mga pagkamkam ng pera ng Pilipinas, hindi itong katamaran, diba? Hindi itong mga pagsisinungaling, pero itong ginawa niya kay PRRD ang pinakamatindi niyang kasalanan sa taong bayan. Hindi lang sa mga Duterte. Itong pagpapakidnap niya kay PRRD or pagsuko, pag-surrender, extraordinary rendition na ginawa sa dating Pangulo ng Pilipinas. Ang taong binudol niya ang mga followers na magkakaroon daw ng continuity, ipagpapatuloy daw ang nasimulan, nasaan? Gusto pang higitan ang build, kaya may pautot na build better more. Para yung acronym ay BBM, po inang budol. Pagpapatuloy daw ang nasimulan, kampanya laban sa droga, no? Buhay ang mga pushers at user. Droga na lang ang nahuhuli, palutang-lutang sa dagat at sa kung saan-saan natatambangan sa Alitagtag, Batangas. Wala tayong update kung ano nangyari dun sa driver ng van. At hindi natin alam kung saan galing yung mga tiyabo na palutang-lutang sa dagat. Tiyabo ang nahuhuli, hindi ang pusher. Ang saya-saya. No? Pero syempre, doomed to fail si Iwi sa kanyang, hindi na siya makaka-recover, sabi nga po ni Doc Lorraine. Sa kanyang ginawang, wala na. Kahit mag-sorry, lumuhod, humalik sa lupa, humalik sa talampakan ng mga Duterte, na Iwi, na. Maghikog ka na lang kaya? Baka sakali. What do you think, Matat Kuya? Anyway, let's continue. Maghikog na lang siya, no? Pwede naman, no? Marcos is spiraling down in such dizzying speed that he is now, for all intents and purposes, as lame duck can get. Ay, lame duck talaga ang Iwi. No? Lampang bibi. No other president before him got a minus trust rate. Sabi, tumataas daw ang kanyang trust rating ngayon. Negative ba? Negative 29 trust rating or minus, bumaba. The trust rating he got from an enraged citizenry after the political suicide move against PRRD, unless, and this is the only unless there is, sabi ni Doc Lorraine, he brings PRRD home. Wala nang tiwala sa iyo ang taong bayan, karamihan ay galit. Hindi saludo, hindi hanga sa iyo, hindi proud sa iyo. Pilipino man sa Pilipinas, kami mang nasa abroad, hindi kami makapagmalaki na kami ay Pinoy. Unlike nung si PRRD ang nakaupo, we have that national pride. Pag binanggit ang Pilipino, Duterte! Yes, we are Filipinos. Our president is very, very matapang. Very brave, foul-mouthed and yet brave. And he loved the Filipinos. Sa Iwi, wala kaming naipagmalaki. Hindi nga alam dito ng mga foreigners na nakakahalubilo ko kung sino ang presidente dyan sa Pilipinas. Diba? Ang laman pa rin ng balita at bukang bibig pa rin kahit ng mga OFWs at ng mga foreigners ay si Pangulong Duterte at kung ano ang ginawa mo sa dating Pangulo.
hindi namin maipagmalaki na presidente ka namin, hindi nga namin maipagmalaki na Pilipino kami. Oh, ano pa raw? Ha? It's not going to save him completely, but it will stay in the hand of the vast majority of Filipinos who personally want to squeeze his neck with their own. Marami palang gustong sumakal kay Ngiwi. Dapat sakalin din yung palaka, di ba? Para lalong lumaki ang mata. Sikmuraan na rin. Sino ba yun? Anyway, from the rage they feel for what he has done to PRRD, you don't even need to be a die-hard Duterte supporter to want to do this. Kahit mga pinklawan, bad trip sa'yo noon pa man eh. At kahit hindi DDS mga kababayan, Pilipino lang na umaasang, di ba uusad tayo tapos na yung pandemic? Wah! Hindi lang DDS ang bad trip sa'yo Ngiwi at nahihiya na presidente ka ngayon. Napakaraming Pilipino ang gustong-gusto kayong bigwasan. Okay? Ano kaya mangyayari no kapag natapos ang kanyang term kung matatapos man niya? Mga kababayan, ingat kayo, baka ma-extend pa yan. Inang yan. Alam nyo naman ang tatay niya, tumagal ng 21 years. Nagkakaisa ang angkan ng mga yan, kaya huwag kayo magtitiwala kay Bangga na hindi niya po protektahan ng kapatid niya. Nagkakasundo at nagsasabwatan ang mga tumagal sa pwesto dahil alam nila the moment na mag-step down yan sa kanyang trono ay die. Kahit ordinaryong Pilipino baka bumigwas dyan sa bad trip. Kung kayo makikita yung paggala-gala sa mall yung mag-asawa without bodyguards, for sure hindi makakagala yan ng walang bodyguards. Anyway, yung mga bonding moments naman nila, pulveron sila lang, di ba? Ano nga yan eh, antisocial, hindi talaga yung lalabas sa mall para ngayon lang yan napipilitan, takot sa tao yan. Tsaka yung paranoia na dala ng pulveron, alam nyo na, no? Tamang hinala lagi. Oh, at tapos napakarami niya ngayong kasalanan sa Pilipino. Good luck sa iyo. Lalo pag ganyan, may namatay na na Pinoy na anak ng bilyonaryo. Ang daming gusto siguro pumilipit ng liig ng mag-asawa, ano? Pati yung pinsan na dalok-dalok sa kwarta. Oh, anyway. The brutality and outright abuse of authority PRRD suffers in the hands of a Marcos. Again, Marcos, kasama yung mangga. In a country that hasn't completely healed from the brutality and outright abuse of authority of the original dickhead dictator, yung tatay. The total absence of utang na loob, correct, is a double whammy because it was committed against someone this family of moral degenerates owe their very lives to many times over siguro on PRRD, the VP family members of PRRD, correct, double whammy talaga. Sa pamilya pa ng mga Duterte na nagpalibing sa tatay nyo sa libingan ng mga bayani, walang pangulo ng Pilipinas na nag-attempt ipalibing yan, gusto pang ang hukayin ulit. Pero dahil kay PRRD na ipalibing sa libingan ng mga bayani ang tatay niyong hindi naman talaga bayani, tapos ganito ang ginawa niyo. This is irreparable indeed, mga kababayan. PRRD was the president who gave them back their dignity. Oo nga, kaya nga nailibing dun para, di ba, kasi galit sa kanila ang taong bayan eh. Okay, dala-dala hanggang sa panahon ngayon ang galit. And then nung umupo si PRRD, nabawas-bawasan. O feeling nila na ibigay sa kanilang tamang hustisya, ibinigay nyo sa mga Duterte ang hustisya? Ay, digital pa naman ang karma, kaya lang 3 taon na eh. Kaya lang baga ang karma, mga kuya, lagpas 3 taon na yung adik sa kanyang trono. Anyway, political pariahs nga raw ang mga yan, on the same league as lepers from Tala Leprosario. Ay, ganun ba? That no one wanted to be seen with, para ba sila may mga ketong ano. Before PRRD intervened, the dead dictator was nothing more than a frozen macabre freak show, di ba? Nakalagay sa glass coffin na parang hindi nga totoo, parang wax figure yun na hinahalik-halikan pa ni Imelda, hindi maipalibing-libing kasi nga masyado rin namang attitude itong pamilya Marcos. Hindi namin to ililibing hanggat hindi sa libingan ng mga bayani. Let him be in a glass coffin, naka-freeze.
Ang taas din ang tingin sa sarili, ano. Anyway, pero PRRD gusto, i-cremate na lang ako. Kung ayaw niya akong iuwing buhay, cremate nyo na lang ako dito sa Dahig. Tama? Anyway, PRRD, a man of the law, follow the laws. Sino di PRRD? Ang layi, ang balaod, ang batas. Diba? That said dickhead talaga ang tawag ni Doc Lorraine sa tatay ni Nangiwi, was entitled to a burial in the same cemetery where real heroes are laid to rest and gave them what they were most undeserving of, respect. Hindi nyo deserve ang respeto. Tatay mo kung tutuusin, lalo ngayon Ngiwi, mangga, sa kasalanan ni Ngiwi, patay na ang tatay nyo pero ayaw nang igalang. Buong angkan nyo, ayaw igalang ng mga Pilipino. Ang may mga napapala lang sa inyo, siguro mga oligarchs, billionaires, at ang mga loyalistang nagpapakatanga. Kung hindi yung siguro sungal-ngalan ng pera, katulad ng mainstream media, ay babalahurain kayo. Galit sa inyong media nga lang at mukhang may napapala na ngayon. Pero sukang-suka yan sa inyo. At pinatunayan yung nakakasuka talaga pala ang inyong angkan. Ay wala ka na. You're doomed talaga, no? To fall. In a country raised on utang na loob from the cradle to the grave, this shocking lack of a most treasured trait eats at the insides of Filipinos. Araw-araw may kumikililig sa utak ng mga Pinoy tungkol kay BBM. Wala kang utang na loob. Yan ang nakatatak sa puso at isip ng mga Pinoy. Wala kang utang na loob. Matanda na ang pinakulong mo. Gago ka ba? Adik ka ba? Kaya ngayon, ikaw si Turo-Turo King, tuwing napipicture ka, turo ka ng turo, nagmamagaling ka, nagtuturo ka ng isda, nagtuturo ka ng nasunugan, nagtuturo ka ng construction, turo ka ng turo, kunwari may ginagawa ka. Pero wala ka naman talagang ginawa. Hindi namin ramdam. Lalo na ng mga nandyan sa Pilipinas. Tapos ang asawa mo nandito sa Middle East, para ebe-ebing mahal yung OFW. Ang sarap pumunta. Saan ba banda? Saan ba banda ang meet and greet ng butod na yan? Sa di ba? Sa where is it? Riyadh. Mahabang biyahe, mga tat kuya, malayo pa rin. Anyway. Ang haba na sinulat ni Doc Lorraine. Apakahaba. Anyway, And here is why Marcos is doomed even more. He does not have the brains, the courage, the character, the moral fortitude to bring PRRD home. Because this weak mouse, hindi ka na kuting, no? Daga ka na pala. Bubuwit at weak pa, mahinang bubuwit, is surrounded by the CPP, the US deep state, the oligarchs. Ito yung mga accusations sa iyong iwi. Napapalibutan ka ng mga terorista, pati ng US deep state, pati yung mga oligarchs na kumukontrol sa politika ng Pilipinas. Mga kaibigan nyo yan Pati drug lords niwi. Sabi ni Doc Lorraine, napapalibutan ka ng mga drug lords, criminal syndicates who will stop at nothing to make sure PRRD stays in The Hague. Ay kung lahat ng mga iyan ay may PC na nakatali sa liig ni Niwi at kinokontrol siya, ay good luck sa'yo kung ikaw ay bubuwit laang talaga. Akala ko ba tigre ng norte? Most of all, he is a Marcos for whom the phrase power hungry doesn't even come close. So a word had to be invented to accurately describe the insatiable lust for power and the bottomless greed for stolen wealth of this family. Marcosian. Ganun ba? Marcosian. So yes, this Marcosian trait, biro mo, isang pinangalanan ng ang ganung uri ng pag-uugali, yung kasakiman, hindi na magamit yung word na sakim, greed, or insatiable. Pag tinawag ka palang Marcosian, ikaw talaga hayok na hayok. Ganun ba yun? And it is Bongbong Marcos's destiny to go down in history as the worst president, siguro the most hated president of all time this country has ever had, whose lust for power was so Marcosian that he committed the heinous crime of extraordinary rendition on the greatest, most beloved president. Pinakasikat, tapos ginanon mo? Hindi na pinakasikat, pinakamahal. Tuwing pupunta ng ibang bansa, nag-iiyakan ng mga OFWs, hindi kayo mamahalin ng mga Pilipinong nasa abroad katulad namin, ng mga Filipino na nasa overseas.
hindi nyo yan mararanasan. Namimeke lang kayo, photo o picture, eme na malapit sa iyo mga OFWs, baka nga mga paid pa yung mga yan. Pero hindi nagdadagsaan ang mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa para lang makasama kayo kung kayo man ay may meet and greet sa kung saan-saan sa mundo. Hindi nyo mapapantayan. Niwala kayo sa dumi ng kalingkingan ni PRRD, ng popularidad, ng pagmamahal ng tao sa kanya. Hindi nyo yan kahit pa ibalik nyo si PRRD, kinasusuklaman na kayo. Okay, and thanks to him, he will be the last Marcos to ever hold office in amen, inshallah, in country that finally saw the light. That is the doomed BBM's destiny. Paano na ang pangarap ni Mangga, mga kababayan? Balita ko, gustong-gusto ni Satanas ng humawak ng posisyon sa gobyerno. Botod! Hindi ka kamahal-mahal, hindi ka lovable, wala kang charm, maldita ka pa, attitude ka pa. Agree ba? Paano rin ang pangarap ni Tamba? Dadaanin na lang ba sa pangmamanipula at pagdoktor ng konstitusyon? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.